Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sige po, batiin natin ang ating mga katabi at ang bawat isa sa atin. Masaya po palagi na makumusta ang kapatid sa Panginoon na hindi natin madalas nakikita, pero alam natin na kasama natin sa pananalangin, paglilingkod sa Panginoon. So, Blessed Sunday sa ating lahat. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga. At binabati ko din po yung mga kasama natin dito, mga guests natin. Salamat sa Panginoon sa inyong pagpapaunlak, sa imbitasyon na makadalo at makasama namin kayo sa pagtitipon na ito at pagsamba sa Panginoon. Palagi po namin kagalakan na mayroon po kaming nakakasalamuha at nakakasama na mga bagong mananamba dito po sa Iglesia ng Panginoon. So, katulad ng nabanggit kanina, ang inyo pong pagdalo ay hindi aksidente. May magandang plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin, buhat sa mensaheng ating mapapakinggan ngayong umagang ito. Idulog natin muli sa Panginoon ang mensahe na ito at lumapit tayo sa Kanya. Aming Diyos na banal, Ikaw po sa iyong kabanalan, Panginoon, ay nag-iisa, walang katumbas, walang kaparis. Sa iyong kabanalan, Panginoon, lumapit ka at ibinigay ang iyong pagmamahal sa amin, mga tao. Salamat, O Diyos, dahil ngayong umagang ito, kami ay makapakikinig ng iyong salita na magdudulot sa amin ng malalim maigting na pag-asa, malawak na pananaw sa buhay, at kasiguraduhan mula sa iyong salita. Buksan niyo po ang puso namin, Panginoon, at maging handa sa mensaheng iyong dadalhin, Panginoon. Maging bukas po kami sa pakikinig sa iyong salita at tanggapin ang aral nito. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So sa ating pagsisimula, pag-isipan po natin ang tanong na ito. Simple lang naman ang tanong. Nakatanggap ka na ba ng isang magandang balita? So mag-recall tayo. Ano ang magandang balitang iyon na iyong natanggap? Ano yung good news na natanggap mo sa iyong buhay? Alam niyo po, hindi iilang beses lang na tayo ay nakakatanggap ng good news sa araw-araw. Yung iba significant, yung iba simple lang, pero all of those things are good news. Example, good news na bumaba na po ang presyo ng kamatis. Tama ba? Maalala nyo nun, umabot ng 300 per kilo ang kamatis. Kinuwenta nila almost isang piraso, 20 pesos. Saka na lang magsalsyado. No? Pero ngayon, nung huling pamamalengke natin ay mga around 20 na lang, di po ba, ang kamatis. So good news yon, di ba? 20 pesos per kilo, around 20 pesos per kilo ang kamatis. And then isa pang good news, kamakailan lang man po, napanood nyo po ba yon? Nakilala at naparangalan ang kapwa natin Pilipino sa larangan ng tennis. Hooray! Hooray! Nakaka-pressure ang laban. So, tinalo niya ang top 2 sa pinakamagagaling na player sa buong mundo. So, semifinals man yon, pero she was just a 19-year-old girl. So, bright future for her. Good news sa atin yon bilang mga Pilipino. So, marami pa pong iba, marami pa sa araw-araw ay nakakapakinig at nakakaranas tayo ng mga good news. Ikaw, ano po ang pinaka-espesyal na natanggap mong mabuting balita kamakailan lang? O ano ang most special good news na gusto mong ma-experience o matanggap ngayon, araw na ito? Alam niyo po, let me tell you this, may mas hihigit pa na magandang balita na maaari mong matanggap kaysa sa pinaka-espesyal na good news na dumating na sa iyong buhay. At sa umaga pong ito, mapalad tayo sapagkat mapapakinggan natin ang napakagandang balitang iyon
na magdudulot sa atin ng hindi lang matinding kagalakan, kundi pangwalang hanggang kaginhawahan ng kalooban kung paniniwalaan natin iyon. Kaya po, akin pong hinihikayat kayo na masusing pakinggan natin ito upang hindi po natin ma-skip na mapakinggan ang magandang balitang ito. So hayaan niyo po akong simulan ang pagpapahayag ng good news na aking tinutukoy mula sa salita ng Diyos sa Genesis 1:1. According po sa talata na ito, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, noong panahon po na iyon, sa pinakaumpisa ng mundo, wala pa pong hugis o anyo ang sanlibutan. We can read it sa verse 2, sunod na talata na ito. Ibig sabihin, wala pa po sa kaayusan ang paligid at kadiliman lamang ang bumabalot noon. Pero po, sa unang araw pa lang ng paglikha, aktibo nang kumikilos ang banal na espiritu upang magbigay ng kaayusan at buhay sa walang gayak at madilim na mundo noon. Now, sa Genesis chapter 1 verse 3, nagsalita po ang Diyos. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Ang madilim na mundo ay lumiwanag. Then matapos niya iyong mapagmasdan, tinignan ng Diyos ang create niya na liwanag out of darkness. And then nakita ng Diyos, it was good. His creation of light out of darkness, it was good. After that, pinagbukod ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. So for identification. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw ng paglikha. At sa pagdating pa po ng mga sumunod na araw, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilagyan din ng Diyos ng araw, ng buwan, at mga bituin ang kalawakan. Gayon din naman, nilagyan niya ng mga ibon ang himpapawid, mga isda ang karagatan, at mga hayop ang kalupaan. Ang lahat po ng iyon ay napangyari buhat sa malalim na karunungan ng Diyos at malawak niyang kapangyarihan. Tingnan po natin ang isang larawan na magsasabi kung gaano karunong talaga ang Panginoon. So nakita po natin ang sanlibutan, it was darkness. Ang mundo noon ay punong-puno lang ng kadiliman at tubig lang sa pinakasimula ang mundo. Inhabitable, ika nga. And then, ang ginawa ng Diyos, nagsabi siya, let there be light, upang makita ang paligid. And then sa day 2, nilagyan niya ng a place na pwedeng maging matirahan, sky at karagatan. And then sa day 3, nilagyan niya ng land and plants. Sinimulan niya ang mga paglikha na yon ng day 1, ng day 2, ng day 3 para sa lilikhain niya sa day 4 and day 5 and day 6. Kaya po sa day 4, nandoon na yung sun, moon, at stars dahil mayroon ng kalawakan, the universe. And then day 5, nilagyan na rin niya ng fish at mga ibon dahil mayroon ng sky at sea. And then, naroon na rin ang paglikha sa mga animals sa day 6 dahil mayroon ng land na matutungtungan ang paa nila at plants and trees na makakain sila. Ang talino ng Panginoon, hindi po ba? So, hindi po ba kayo naniniwala? All of those things He created by just saying, let there be. So, hindi po ba kayo naniniwala, mga kapatid, that our God is a mighty and all-powerful God? Amen? He's so powerful.
everything He created by saying, let there be. Umangat ang basong ito. Wala. Because I am not a mighty person. I am not all-powerful. But when God said, let there be light, out of darkness, lumitaw ang liwanag. He created everything gamit ang kanyang salita. At ang lahat ng iyon din, all of this creation ay ginawa niya sa loob lamang ng 6 na araw. That's how powerful God is. He can do everything just by saying, let it be. Then, magpatuloy po tayo. Bago matapos ang 6 na araw, sinabi naman ng Diyos, atin nang likhain ang tao at lilikhain natin siya ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Then by saying that, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Sa paglalang, sa paglikha, ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. Then hiningahan sa ilong at nagkaroon iyon ng buhay. Nagkaroon ng laman, ng buto, and everything that we have out of that mighty creating ng ating God. So, itong tao na ito na nilikha ng Diyos mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay, He was God's masterpiece among all creations and the most special of all, for He was created in God's own image. Present po natin yon. When God created animals, sinabi lang niya, let there be animals, let there be crawling animals, let there be big animals, let there be big fishes there, let there be birds there. But this time when He created the man, He said, let us create this man with our own image. He will bear our image. So, God created man with capability to think well and make decisions freely. Ang animals, he will just do its things by nature. Pag gutom yan, di ba, kahit alagaan, di ba, marami tayong nababalita, kahit alagaan mong mabuti iyan, palakihin, pakainin, pwede kang lilingkisin, halimbawa ahas ang iyong inilagaan, pwede ka rin lilingkisin at kakainin. So, with that creation of man, hindi nga ba't our God is also an awesome God? He's so awesome. Kinanta natin yan, our God is an awesome God. He's awesome because He fearfully and wonderfully made us with His own hands. And He even breathed in us His own breath of life. Yung hininga niya ang inihinga ng tao sa kanyang paglikha. Hindi iyon hininga na out of the air sa sanlibutan. Nung ang hayop ay nagkaroon ng buhay, ang kanyang inihinga ay hinga galing sa kalawakan, sa kapaligiran. Pero nang ang tao ay mabuhay, magkaroon ng lakas, ang inihinga natin ay hininga naggaling sa Diyos. Ginawa po ng Diyos iyon upang ang nilalang na tao na galing sa alabok ay magkaroon ng buhay at makapamuhay ng lubos at kasiya-siya. Then, this news goes on. When God finally created man, gumawa siya ng isang halamanan sa Eden. So itong nilikha niya ng mundo, mayroong lugar doon na tinatawag na Eden. And then dun sa Eden na yon, nag-create siya ng garden, ng halamanan. Doon dinala ang tao upang doon siya mag-base
at pagyamanin iyon sa maayos na pag-aalaga at pamamahala sa mga halaman, mga hayop at lahat ng naroroon na creation. Wala nang iba pa na makakagawa niyon sapagkat ang tao lang ang nilalang na may kakayahang makapag-isip ng maayos at makapagdesisyon ng malaya. Mababasa rin natin, ang tao din mismo ang nagbigay ng mga pangalan sa mga hayop. He can do that because he had all the time to do that. This name is parrot, this name is like this name is like that. Yun ang ginawa ng tao dahil binigyan siya ng Diyos ng capability to think well and to decide freely. At nang makumpleto po ng Diyos ang kanyang ang paglikha, ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 31, then God looked over all He had made and He saw that it was very good. When the creation was completed, tinignan lahat yon. Oh, yes, I'm satisfied. Every creation is good. So ayon po sa talatang ito, sa pasimula pa lang o sa pasimula, lahat ng nilikha ng Diyos ay magaganda at pawang mabubuti. God did not create ugly, did not create disorder. Everything that God created was beautiful and wonderful. Kung iisipin, kung pagmumuni-munihan pa natin ito mga kapatid, napakaganda na sana, hindi po ba, kung nanatiling ganun na lang ang naging katatayuan nating mga tao. Isip po ba natin yon? Di po ba? Everything around us is just nice and good. Na ang lahat ng ating nakikita sa paligid ay pawang pleasant and wonderful. Walang kaguluhan, walang problema, o anumang sakit ng kalooban. Hindi mo na kailangan ng CCTV, hindi mo na kailangan ng high-tech na lock, because hindi ka mag-aalala na ikaw ay mapapahamak. Namumuhay na lamang ang tao ng may kapayapaan, kagalakan, at kasiyahan sa piling ng Diyos. You can eat all you want there. You can choose what you want to eat and you can do what you want to do. Do it freely and enjoy life with your wife and soon your family. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi po nanatiling ganoon ang pangyayari dahil nagkaroon ng problema ang tao. Isang napakalaking problema na ang tao rin mismo ang nagdulot sa sarili niya. So ganito po ang pangyayari sa Genesis chapter 1, 3, verses 1 to 5. Basahin ko po yun sa NIV. The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will certainly not die. The serpent, yun ang sagot niya sa woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So base po sa mga talatang ito, kung imagine natin, ganito po yung nangyari. Habang ang tao, sina Adan at Eva, ay namamahala, nililibot ang hardin ng Eden, sila ay tinambangan ng dyablo sa anyong ahas. Sa time po na iyon, nakapagrebelde na sa Diyos ang si Satanas at ang kanyang mga dyablo. Now, ang balak ng dyablo ay tuksuhin at linlangin ang tao upang suwayin nila ang kalooban ng Diyos. Now, ano po ba ang background? Kasi parang fast forward. Now, ganito po yung background. Babasa natin sa Genesis 2:15 to 17. So, nang dinala po ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden,
at malayang ipinamahala roon, binigyan din ng Diyos ang laya ng tao na kainin ang anumang bunga ng punong kahoy na magugustuhan nila. Whatever you want, eat. You're free to do that. Except sa bunga ng kaisa-isang puno na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yun lang. But all of those trees, if you find 3 wonderful and delicious fruit there, eat, no problem. But this one, do not eat it. Yung tree na yon ay yung malaman mo kung ano ang mabuti at masama. Alam niyo po, hindi naman na kailangang kainin yung puno na iyon, yung puno of knowledge of what is good and evil, sapagkat everything that God created was very good na nga, di po ba? So there was no point para sa tao na alamin pa ang tungkol sa mabuti at masama. Dahil wala nga siyang makikita na masama dahil everything that God created was good. Man was meant to just enjoy God with His wonderful creations without any concern about bad things. Just enjoy life. Don't worry about those bad things because you do not need to know it in the first place. Dapat ay hayaan na lang nila na ang Diyos na lang ang nakakaalam ng tungkol sa mabuti at masama. Hindi po natin sinasabi na walang masama naman sa mabuti. Pero ang sinasabi natin, only God can know it. Only God knows it, kung ano ang masama. Pero ang tao, ngunit hindi iyon ang balak ng dyablo sa pagtukso niya sa tao. Hindi totoo yan ang sabi niya sa tao. Hindi totoo ang sinasabi ng Diyos mo. Hindi totoong mamamatay kayo kapag kinain nyo yan. Sa sinabi ng dyablo na yon, ang gusto niya ay sa panlilinlang na iyon, ay mapapayag nila ang tao na magdesisyon at gumawa ng isang bagay gamit ang kanyang malayang pag-iisip at pagdesisyon na taliwas sa kalooban at iniutos ng Diyos without being able to realize themselves the intensity and magnitude of that decision. Hindi ka mamamatay. So, parang nililin lang ng dyablo ang tao, pag kinain mo yan, wala rin mangyayari. Okay lang, gawin mo yan. Do not think of the intensity and magnitude of that decision. Just do it. Go on. But it was just the devil's panliling lang sa tao. Ngayon, ang tanong, gaano nga ba katindi at kalawak, mga kapatid, mga kaibigan, ang magiging consequence kung magpapatukso ang tao sa dyablo na walang takot na suwayin ang kalooban ng Diyos? Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Genesis 3:6-7. Alam niyo po, take this as a very, very sad news. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, wow, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her but kept silent, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened. Open to what? They realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Ito po, basa natin na yan, ang panimula ng kasalanan ng tao at panimula na rin ng matinding problema niya. Nabuksan ang kanyang paningin at nagsimula na niyang mapansin ang kalantaran ng kanyang sarili. Dahil doon, dahil lantad na ang kanyang sarili at napapansin na niya yon, sumibol na rin ang self-centeredness sa puso niya. Na-realize niya, ay,
kailangan ko palang itago at pagtakpan ang aking sarili, ang aking pagiging lantad. So they sewed fig leaves together, one by one of them, and made coverings for themselves. They tried to hide themselves. They tried to hide themselves para hindi malumitaw. Ang napansin nilang, ako pala ay lantad. Now, isa pa pong pangyayari ng consequence, the intensity of magnitude of sin sa Romans 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, represented by Adam and Eve. At ang kamatayan, pumasok ang kasalanan, and then ang kamatayan ay pumasok din sa pamamagitan ng kasalanan na iyon, at dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Domino effect. Walang kasalanan, just enjoy life, and then nagkasala sila, sumuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan, at yung kasalanan, mayroong consequence, death. And then, pumasok yung death na yon, and then, yung death na yon, lumawak sa lahat, kumalat sa lahat. Why? Kumalat iyon sa lahat ng magkakasala, sapagkat when you disobey God, the consequence is death. Mamamatay ka. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil sa pagsuway nila Adan at Eva sa kagustuhan ng Diyos, nakapasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Nagkaroon siya ng chance, a little bit chance, just to eat that fruit. That fruit. Ang daming fruit. That fruit. But it's not just a fruit. It was a fruit of disobedience. At dahil nga sa nakapasok ang kasalanan sa puso ng bawat tao, pumasok na rin ang kamatayan sa sanlibutan, sa lahat ng tao, sa sangkatauhan, dahil walang sino man sa atin ang hindi nakagawa ng kasalanan sa Diyos. If ever there is somebody who can say, wala naman ako nagawang kasalanan, it's fine. Walang kamatayang papasok sa kanya. Pero, kaya ba natin masabi yon? Anybody can pretend. Anybody can say to himself, wala naman ako nagawang kasalanan. But can we prove it? Alam niyo po mga kapatid, nakakapaghinagpis lang po talaga na isipin na ang breath of life na inihinga ng Diyos sa tao, nang likhain niya ito, wonderful breath of life na inihinga ng tao noon, ay tuluyan nang naputol at nawala, naglaho sa kanya, sapagkat sinuway ng Diyos ang tao at nagkasala sa Diyos. That's really the definition of spiritual death. Cut off na ang breath of life na galing sa Diyos sa kanya. Kung humihinga man siya, katulad ng paghinga ng mga hayop, breath of this air. At dahil sa nakagawa nga ang tao ng kasalanan, ito po, dahil sa nakagawa ang tao ng kasalanan, kailangan siyang papanagutin sa kasalanan na iyon. Nalalaman po natin yan, na ang bawat tao na lumabag sa batas ay kinakailangang mapanagot at makatanggap ng karampatang parusa sa ginagawa niyang paglabag. Kaya po may korte. Ang korte ang mag-a-analyze. Yan ba ay paglabag talaga sa batas? Yan ang pinagtatalunan sa korte. Pinapatunayan ng mga defense na walang paglabag sa batas. Ang pinapatunayan ng prosecutor, meron. I-analyze iyon ng judge kung meron o wala. Pero, kapag meron talagang nalabag na batas, kailangan niyang managot. Alam niyo po, noong panimula pa lang naman, isa lang naman ang ipinagbawal ng Diyos na gawin ng tao. Isa lang. Huwag niyang kainin
o kakainin ang puno na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama dahil hindi naman nga niya kailangang malaman pa iyon. Bakit gusto mong malaman? Hindi mo naman kailangan iyon. So huwag mo nang kainin yan. Sapat na ang kagandahan ng salimbutang nilikha ng Diyos upang makontento at mag-enjoy ang tao. Huwag mo nang pansinin yan. Just enjoy the garden. Hindi na nila kailangang mag-explore pa beyond sa exploration na inalaw ng Diyos. Pero, sumaway pa rin ang tao. Hindi pa rin siya nakinig sa Diyos at ginusto pa rin niya ang gusto niyang gagawin. He wanted more and even desired to go beyond what he was allowed to experience. So, namuhay ang tao, dumami ang tao, pero upang matulungan ang tao na makilala pa kung ano ang kasalanan na kanya nang nasimulan at mapanuto sila, huwag na silang magpadikdik pa at talagang magpakulong sa kasalanan, nagbigay ang Diyos ng iba pang mga kautusan upang mag-guide sa tao sa tamang pamumuhay na naaayon pa rin sa kalooban niya. That's why dyan lumitaw yung don't kill, don't steal, don't lie, don't covet other people's property. At marami pa. Ang mga kautusan na iyon ay pwede po nating masummarize sa dalawang mahalagang utos. Actually, that's the point of those commandments. Mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat sa iyo kasama ang iyong buhay. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. If you do that, you can obey the commandments of God. So, ibig sabihin, anumang ginagawa natin na walang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, iyon ay kasalanan. At kailangan nating managot for every count of sin. Again, alam po natin iyon dahil ganun din naman sa batas ng tao. Halimbawa, kung isang tao ay nakapatay ng kapwa niya, ang sinasabi sa batas ay kailangan niyang makulong. Kung ang angkop na parusa sa kanyang ginawa ay pagkakakulong ng 20 taon, iyon ang dapat ipataw sa kanya. Kapag napatunayan na nagkasala ang taong iyon sa pagpatay, dapat ay dalhin siya sa kulungan at manatili roon sa loob ng 20 taon. Now, that's the law of the land. And that's the punishment of the land. Ano naman ang angkop na parusa sa isang tao na nagkasala sa Diyos? Ano ang angkop na parusa sa isang tao na lumabag at sumuway sa nais ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sinumang tao na nagkasala ay papanagutin sa batas at ang tanging magiging hatol sa kanya ay death penalty. Did you lie? Death penalty. Did you steal? Death penalty. Did you look at that woman with lust? Death penalty. Then isa pa, ganito naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa death penalty na iyon. In Revelation 20:11-15. Ito ay in the future. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown in the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life
was thrown in the lake of fire. Ang sabi po ng tao, pag ang tao ay namatay na, yun na ang katapusan. Wala na siyang paghihirap. That's good if masave, kung nasave siya. Pero ang death ay hindi po ang final destination ng tao. Hindi po yun ang huling hantungan. Meron pang isa pang hantungan. Ang sabi diyan, death and Hades were thrown in the lake of fire. The second death. Itong death na ito, ang kamatayan ng isang tao, meron pang mangyayari doon. The death will be thrown in the lake of fire. After death, that dead person will be thrown into the lake of fire forever. So darating ang panahon, kapatid, kaibigan, na ang bawat isa sa atin na nakagawa ng kasalanan ay papanagutin sa kasalanan nating ginawa. Haharap tayo sa judge. Bibigyan tayo ng, tawag doon, yung kukuhanin ka na at dadalhin ka na. Ang bawat isa ay haharap sa Diyos at papatawan ng hatol na kamatayan for every count of sin that we have done. It's just a matter of when. Naghihintay na lang ang tao kung kailan magaganap sa kanya ang araw ng paghahatol. Ang matinding problema pa natin, habang tayo'y nabubuhay, baka nagdadagdag pa tayo ng count of sin, nakakatulan tayo. Today, I lied, one count of sin, and it will be judged with death penalty. Tomorrow, we punch and say, mamatay ka na sana sa ating kaaway. Another count of sin. And again, it will be judged accordingly at papatawan ng kamatayan if mapatunayan nagkasala. People may try to get it out of his mind and be not concerned about it, but making himself busy and occupied sa mundong ito, ignore that message by trying to have by trying to have the best time of his life para hindi niya makita sa hinaharap, haharap pala siya sa great white throne. Ganun pa man, hindi po nagbabago ang katatayuan ng tao sa hinaharap. Balang araw, siya ay haharap sa Diyos at hahatulan according sa kanyang ginawa at magiging hatol sa kanya ay kamatayan sa mga nagawa niyang, dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Nakita po natin, mga kapatid, the intensity and magnitude of sin and our wretchedness, the wretchedness of humankind. Kaya, that is why, mga kapatid, we need a Savior. Kailangan natin ng magliligtas sa atin mula sa judgment that is surely to come. Kaya ang panaghoy ng isang taong nakarealize ng kanyang wretchedness dahil sa kanyang sinfulness ay, is there somebody out there who is truly qualified that can help me be acquitted sa mga kasalanan kong nagawa? Is there a Savior out there who would save me from the eternal lake of fire and forever suffering? Let me know that person. Let me know. Tell me who He is so that I could come to Him and bow down and beg to rescue me bago pa mahuli ang lahat. Let me know Him. Tell me who He is. Maninikluhod ako sa Kanya at sasabihin, please save me. Please save me. I have so many sins. I cannot even defend myself with just one sin that I have done. It's already a death penalty. Mga kaibigan, the good news is, yes, there is.
Amen? Yes, there is a Savior who can truly save us from our sins and the horrible punishment that comes with it. And He is Jesus Christ. Jesus is the Savior. Jesus is that Savior. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Jesus only. Nabasa natin kanina sa Biblia na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Let me help you, or puntahan natin ang isang parang just pagpalagay natin. Halimbawa lang naman na hindi dumating si Jesus. Wala si Jesus bilang tagapagligtas. Now, that's our ngayon. Kung ako po ay mamamatay at itatapon sa impyerno, mababayaran na ang mga kasalanan kong iyon. Dahil nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, habang panahon naman akong magdurusa sa impyerno dahil wala rin akong ligtas doon. Remember, ang death ay itatapon sa lake of fire. Ibig sabihin, that death of ours, itatapon yun sa lake of fire. Nabayaran ko nga ang kasalanan, pero yung kabayaran ko na death ay meron pang mangyayari doon. Thrown into the lake of fire. Habang buhay akong magdurusa sa impyerno, yun ay para lang sa akin. Paano naman sa kasalanan ng bawat isa sa aking pamilya? Sila lang din ang dapat magbayad noon dahil nabayaran na ng kamatayan ko ang kasalanan ko at nagdurusa na ako sa impyerno. Paano ang aking asawa? Ano kaya ang mangyayari sa dalawa kong anak na maliliit pa lang ay may naghihintay na sa kanilang death penalty sa eternal lake of fire? At para mabayaran ang kanilang magagawang kasalanan ay kailangan nilang mamatay at magdusa ng walang hanggan sa apoy ng impyerno. Yun ay para lang sa pamilya ko. Pero paano naman din ang buong sangkatauhan? Ang lahat naman ay nagkasala at dapat maparusahan ng kamatayan at itapon sa impyerno. So, nakita po natin yun. Lahat ng iyon ay mangyayari na ang bawat tao ay mamamatay at parurusahan sa lawa ng apoy dahil walang magliligtas sa bawat isa sa atin mula sa kaparusahang iyon. Kung hindi dumating si Jesus. Hindi po nais ng Diyos na mangyari ang bagay na iyon. Ang sabi nga, God is not pleased with the death of a sinner. Kaya, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapatawan ng death penalty, maa-acquit, hindi matatapon sa eternal law of fire, kundi magkakaroon pa nga ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa Biblia, si Kristo ang bukod tanging handog sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Siya ang umako sa kasalanan nating lahat at tumanggap ng kaparusahang kamatayan. Solve na ako doon. Na-solve na ako doon. I know that I am already saved. I know that my children will be saved. I will just guide them to believe in believing the Lord Jesus Christ. Now, when Jesus had died on the cross, God did not allow him to remain dead. Why? Kasi nga, yung dead ay itatapan sa lake of fire. So kung mananatiling patay ang Diyos, si Jesus, tatapon din siya sa lake of fire. Instead, by His power, God resurrected Jesus. At dahil doon, once and for all, nagapi na ang kasalanan at hindi lang ang kasalanan, wala na rin ang kamandag ng kamatayan. Dahil this dead person resurrected and defeated
that final enemy, death. Siya ay nabuhay at nag-claim, I have this life. At ang sino man na lalapit at mananampalataya sa Kanya ay makatatanggap din ng buhay na iyon. Buhay na hindi lang pangwalang hanggan, kundi isang buhay na puno ng pag-asa, isang buhay na wala ng kapangyarihan ang kasalanan at wala ng kamandag ang kamatayan. Hindi po ba napakagandang balita nito para sa ating lahat? Good news dahil ang pangako ng salita ng Diyos ay kung ang isang tao ay manampalataya kay Jesus at makipag-isa na sa Kanya, ang buhay ng taong iyon ay bago na. Wala nang something that can be thrown at him at pagharap niya sa husgado ay masasabihan pa rin siya na okay, meron ka pa rin kasalanan. Pabaguhin at pinalitan at binago na iyon ng Diyos. Napalitan na rin ang dati niyang pakatao na infested ng sin ng isang bagong puso at panibagong buhay. Isa na iyong buhay na lubos at kasiyasaya. Believe in Jesus and you will see that everything in Him is soon. Now, in the last part of this good news, kung dumating man ang panahon sa pagwawakas ng mundo, hindi na katatakutan ang araw na iyon ng lahat ng mga mananampalataya ni Jesus, kundi kapapanabikan pa nga sapagkat sinigurado na ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang kanilang buhay na walang hanggan. Can you imagine? Let's try to imagine, mga kapatid, kung ano kaya ang hitsura ng unang araw nila sa piling ng Diyos sa langit. Try to imagine what would be you who believe in the Lord Jesus Christ ang yung unang araw sa langit. I am sure it would be the most wonderful day of his or her life. Iyon ay dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos para sa Kanyang mga nilikha at sa napakalaking sakripisyong ginawa ni Jesus para sa sanlibutan. Ang tanong, kaibigan, naniniwala ka ba sa magandang balitang ito? Naniniwala ka ba sa magandang balitang ito? Naniniwala ka ba na ikaw ay nagkasala at dapat lang papanagutin sa mga kasalanang iyong nagawa? Naniniwala ka rin ba na si Jesus lamang ang iyong tanging pag-asa para maakwit at mapatawad sa mga kasalanan? Naniniwala ka rin ba na ililigtas ka ni Jesus sa kaparusahan kung ikaw ay magsisisi at itatakwil ang dating pagkatao at susunod kay Jesus ng buong pagtitiwala without focusing on self na or focusing on that fruit just sa Panginoong Jesus? Are you willing to entrust all of your life to Jesus and follow Him all the days of your life? Are you? Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Kaibigan, kung ang sagot mo sa lahat ng aking itinanong kanina ay oo, na naniniwala ka sa magandang balitang iyong napakinggan sa oras na ito, kung gayon ay inaanyayahan kita na manampalataya kay Jesus ng buong puso at kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Simula ngayon at sa mga araw pa na darating. Sabihin mo yan sa Panginoon, Jesus, halina at samahan mo ako sa pananalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan at banal, kami ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito ng may pagpapakumbaba. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
lahat po ay lantad sa iyo. Hindi po namin kayang pagtakpan ang aming kalantaran, ang aming kahubaran. We are already exposed, O God. And we are very, very sorry. Inaamin namin na kami ay nagkasala sa iyo at nararapat lang papanagutin sa aming mga kasalanan. Lumalapit kami sa iyo ngayon, O Diyos, at binubuksan ang aming mga puso at pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Nagsisisi kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Kinikilala namin, O Lord God, na si Jesus lamang ang aming tagapagligtas. Tinatanggap namin siya bilang tunay na Panginoon ng aming buhay. At sa ngalan ni Jesus, inaalay na namin ang aming buhay sa iyo. Gamitin niyo po ako. Ituwid ninyo kami sa araw-araw at gabayan na makapamuhay ng may kabanalan at katuwiran, sapagkat iyon ang iyong kalooban. Tanggapin niyo kami, O Diyos. Nagtitiwala kami sa iyo. Nihiling po namin ang lahat ng ito ng may pagtitiwala, pagsamba at pasasalamat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. The Lord bless us all. Yan po ang mensahe na good news mula sa ating Panginoon.